Hello po mga kapatid. Magandang umaga po ulit sa inyo. Nandito na naman ako mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako mga kapatid. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat na naman una sa paggising sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord sa pagbigay mo na naman sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you din Lord sa pagkakataong ito dahil kami po ay makakapagbasa, makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang o Lord ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat po Lord at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit sa inyo mga kapatid. Brother OG po. Diyan po sa ngayon pa lang nakapunta, nakadalaw sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell po para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Nandito na po tayo sa chapter 33 ng Deuteronomio mga kapatid. At ito po ay may pamagat na binasbasa ni Moses ang mga lipi ng Israel. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 33 verse 1. Ito ang mga pagpapalang binigkas ni Moses na lingkod ng Diyos bago siya mamatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai, sumikat sa Edom na parang araw at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama, nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang. Kaya't yumuyukod kami, sabi niya, sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Sabi niya sa verse 4, mga kapatid, binigyan kami ni Moses ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Sabi pa, naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hinirang ng mga pinuno ng mga lipi nito at nagkabuklod mga kapatid, nagkabuklod. Sabi pa dito sa 6, ang lipi ni Ruben sana'y manatili kahit ang bilang niya ay kakaunti. Tungkol kay Juda ay ganito ang sinabi, dinggin mo Yahweh ang daing nitong Juda. Ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan at tulungan siya sa pakikipaglaban. Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, sabi dito, ang tunim ay kay Levi at ang urim ay sa tapat mong alipin. Sa kanya na inyong sinubok sa masa, sabi rito, at sa may tubig ng Meriba. Higit kanyang pinahalagahan kaysa kanyang mga magulang. Pati anak at kapatid ay hindi inaalang-alang upang masunod lang ang iyong kautusan. Dapat ganyan din tayo mga kapatid, no? Upang masunod lang ang iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Sabi sa verse 10, kaya't siya ang magtuturo sa Israel ng inyong kautusan. Siya ang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar. Sabi sa verse 11, palakasin mo nawa Yahweh ang kanyang angkan. Paglilingkod niya ay iyong pahalagahan. Durugin mong lahat ang kanyang kaaway upang di makabangon
kailanman. Sabi niya, yan ang panalangin, ano? Dun tungkol ito sa mga lipi ni Israel, ng Israel. At dito pinapanalangin ni Moses lahat, ano mga kapatid, yung mga kaaway, kung anong gagawin, yung sa bawat lahi, mga kapatid, no? Sabi pa dito, sabi sa verse 12, tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi, mahal ka ni Yahweh at iniingatan ang sabi dito, sa buong maghapon ikay binabantayan at sa kanyang mga balikat ikay mananahan. Tungkol kay Jose ay sinabi, pagpalain nawa ni Yahweh ang kanilang lupain. Sa hamog ay, sabi dito, sa hamog at ulan ay palaging diligin. At tubig mula sa lupa ay pabungkalin. Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw. Ang mga pagkaing inani sa kahapunan, sabi dito. Verse 15, mamumuno ang mapupuno ng prutas maging matandang kabundukan. Ang lupain niya ay sasagana sa lahat ng kabutihan mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman. Sabi pa, tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito, sapagkat sa ibang lipi siya ang namuno. Ang panganay niya ay magiging makapangyarihan, parang lakas ng toro ang kanyang taglay. Ang mga, sabi dito, bansay sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksa-laksang kawal ni Ephraim. Sa ganyan matutupad, sabi dito, sa ganyan matutulad libu-libong kawal ni Manase. Tungkol kina Zebulun at Isakar ay sinabi, sabi dito, magtagumpay nawa si Zebulun sa pangangalakal sa karagatan, at sa bayan ni Isakar ay dumami ang kayamanan. Sabi pa sa verse 19, mga kapatid, ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog ninyo doon sa bundok, pagkat ang yaman nila'y buhat sa dagat at sa buhanginan sa baybay nito. Tungkol kay Gad ay sinabi, purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni Gad. Si Gad ay parang leon na nag-aabang at naghahangad, sabi nito, naghahandang sumakmal ng liig o kamay. Pinili nila ang pinakamainam na lupain nababagay sa isang pangunahin. Sabi rito, sumama siya sa mga pinuno ng Israel upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Nawa ganun din tayo. Lahat ng utos ng ating Diyos, nawa ay ating tuparin. Amen. Verse 22, mga kapatid, tungkol kay Dan ay sinabi, isang batang leon ang katulad ni Dan na palukso-lukso mula sa Bashan. Tungkol kay Neftali ay sinabi, lubos na pinagpala ni Yahweh itong si Neftali mula sa lawa hanggang timog ang kanyang kaparte, no? Ang kanilang kaparte. 24, tungkol kay Asher ay sinabi, higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher. Kagiliwan sana siya ng mga anak ni Israel. Sumagana sa langis o libo ang kanyang lupain. Sabi dito, bakal at tanso sana ang pintuan ng iyong mga bayan. Maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay. Ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya, mula sa langit dumarating upang tulungan ka. Sabi dito sa 27, sa mulat mula pa ay ang Diyos na ang inyong tanggulan. Walang hanggang niyang bisig ang inyong kanlungan, no? Napakaganda na itong verse 27, mga kapatid, at sinasabi ito sa ating lahat. Sa mulat mula pa ang Diyos na ang inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo ay kanyang
ipagtatabuyan o ipagtabuyan. At sabi dito, inuutusan kayong sila'y lupiging lubusan, sabi sa 28. Kaya ang kanyang Israel o kaya ang bayang Israel ay naninirahang tiwasay sa lupaing sagana sa lahat ng bagay at laging dinidilig ng hamog at sabi dito sa kalangitan. 29 mga kapatid, bansang Israel, ikaw ay mapalad. Walang bansa na iyong katulad, pagkat si Yahweh ang sayo'y nagliligtas. Siya ang kalasag ng iyong kaligtasan at sabi dito, tabak ng iyong tagumpay. Magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila iyong tatapakan. Ganyan na pinanalangin ni Moses ang bansang Israel, mga kapatid. Lahat ng lipi, yung 12 lipi ni Israel, mga kapatid, ay kanyang pinanalangin at ganun ang mga sinabi niyang pagpapala sa mga taong iyon. Talagang pinanalangin niya na nawa maging maayos, maging matatag sila, maging matapang sila, maging masagana sila. At nawa din sinabi dito na tuparin nila ang lahat ng kautusan ni Yahweh na ating Diyos. At ganyan din sinasabi sa atin, mga kapatid, ang pagpapalang yan kung tayo nawa ay susunod sa ating Diyos. Iisa ang ating Diyos, mga kapatid, alam po natin yan. Iisa ang Diyos natin na mapagmahal, mapagpatawad. At sigurado ko, pagpapalain tayo ng ating Diyos kung tayo susunod sa lahat ng kanyang kautusan. Mananatili tayo sa kanya. Yung mga salita talaga nasa ating puso, nasa ating isipan, at yan ang lagi nating nabibigkas. Hindi yung kung ano-ano ang ating mga nasasabi, na iisip, mga kapatid. Dapat yan ang ating mabibitawan sa ating kapwa. Kung sila man ay nagagalit, kung sila man ay may tampo, dapat salita ng ating Diyos ang ating nasasabi, lalo na kung lalapit ang mga taong yan na mayroong suliranin, may pinagdadaanan. Nawa ang magamit natin at ang masabi natin ay ang salita ng ating Diyos, mga kapatid. Yan po ang katapusan ng chapter 33. At salamat sa ating Diyos, sa ating mga narinig na naman, sa kanyang mga sinabi sa ating lahat. Yung mga pagpapalang yan ay mabibigay rin sa atin. Kagaya ng sinabi ko, kung tayo po ay susunod sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, iisa ang ating Diyos. Iisa ang ating Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Iisa ang ating Diyos Ama, mga kapatid. Salamat po. At tayo po ulit ay mananalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Magsiyuko tayo at ihanda ang ating puso. Yes, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming narinig na naman at napag-aralan ngayong umagang ito, O God. Salamat, Lord, dahil pinaalala mo ang mga pagpapalang yan at pinaalala mo rin ang pagsunod namin sa iyong mga kautusan, O God, upang kami din ay pagpalain, maging maayos, maging malakas, maging matagumpay ang aming buhay, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Nawa hindi lang kami, Lord, kundi lahat ng tao sa daigdig ay pagpalain mo po. Ayusin ang buhay, O God. Palakasin din, pagtagumpayin. Biyayaan, O Diyos, at ingatan. Dahil yan po ang pangako mo sa mga taong susunod sa iyo, O God, magtitiwala ng lubusan at maglilingkod sa iyo ng buong puso at kaluluwa at tanggapin ang Panginoon sa Kristo ng buong puso na maging hari, maging Panginoon at maging tagapagligtas. Kaya Lord, salamat po sa iyong mga salita na naman ngayong umagang ito. Salamat sa mga mag-share pa rin ng iyong mga salita, O God. Dahil kami po ay inaayos mo, hindi lang ang bawat taong iyong ginawa, kundi ang bawat bansa na ikaw mismo ang gumawa, O God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, protection, at lahat ng biyaya na aming natatanggap simula noon hanggang ngayon, Father God. Salamat po. At nawa, Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan simula nang kami mabuhay hanggang ngayon. Patawarin mo po ang lahat ng tao, O Diyos. Lahat ng tao. Thank you, Father God, sa pagdinig mo sa aming mga panalangin.
Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming panalangin ito dahil ito po ay nakarating na naman sa inyo, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Mahal po tayo ng ating Diyos. Tandaan po natin yan. Mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.